Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, Senator Gatchalian naniniwalang may kasabwat si Guo kaya umano ito nakalabas ng Pilipinas. Pagkansela sa passport ni Guo, hiling ni Senator Ontiveros sa DFA. National Maritime Council bukas sa extension ng Philippine-China RORE Missions deal matapos ang banggaan sa Escoda Shoal. Up to 7,000 pesos na medical allowance matatanggap ng public school teachers sa 2025. Po si Cesar Soriano kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Naniniwala si Senator Sherwin Gatchalian na may kasabwat sa gobyerno at sa loob ng airport si dismissed Bamban Mayor Alice Guo. Ito ay matapos maiulat na nakaalis ng bansa ang sinibak na mayor nang wala man lang record sa Bureau of Immigration o BI. Paglalarawan ni Gatchalian, nakakahiya umano na nalusutan ni Guo ang gobyerno at dapat na managot ang sinumang mapatunayang sangkot sa pagpapatakas sa kanya. Una nang kinumpirma ng BI na nasa Indonesia ang mayora at ayon kay Gatchalian kung hindi pa ito nakaalis sa nasabing bansa ay maaari itong mapa-extradite pabalik ng bansa para managot sa kanyang kaso dahil mayroong extradition treaty ang Pilipinas at Indonesia. Dagdag pa ng senador kung lumipad man si Guo pa China, aarestuhin pa rin ito dahil itinuturing na mabigat na krimen ng online gambling sa China. Samantala sa isang press interview ngayong araw, kinontra ni Senator Risa Ontiveros ang pahayag ng abogado ni Guo na nananatili sa Pilipinas ang sinibak na alkalde. Ayon kay Hontiveros, matibay ang ebidensya mula sa iba't ibang ahensya at iba pang bansa na totoong nakalabas ng Pilipinas si Guo. Panawagan pa nito sa Department of Foreign Affairs o DFA, ikansela ang Philippine passport ni Guo para malimita ang kanyang biyahe. Inihayag ni National Maritime Council spokesman Alexander Lopez na bukas ang konseho sa posibilidad na palawigin ang sakop ng provisional agreement ng Pilipinas at China sa resupply mission para sa mga tropa sa Ayungin Shoal. Sa Palace Press Briefing ngayong araw, sinabi ni Lopez na naniniwala siyang useful ang kasunduan sa pagitan ng dalawang bansa na nakapokus sa RORE mission sa Ayungin Shoal. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na mangyayari ang panibagong insidente sa Coast Guard. Napagdiskusyonan ang extension matapos ang banggaan ng dalawang Philippine Coast Guard ships at China Coast Guard ships sa Escoda Shoal. Nagtamo ng matinding pinsalang mga barko ng PCG vessels dahil sa unlawful and aggressive maneuvers sa WPS. Pinag-aaralan naman ng Pilipinas ang pagsasampa ng kaso laban sa China. Makakatanggap ng mas malaking medical allowance ang public school teachers at ilang pang empleyado ng gobyerno sa susunod na taon. Ayon sa Department of Education o DepEd, sa ilalim ng Executive Order No. 64 ay may karampatang annual medical allowance ang eligible government civilian personnel including public school teachers na aabot sa 7,000 pesos sa 2025. Di hamak na mas mataas ito kumpara sa 500 pesos na medical allowance na ibinibigay noong 2020. Ipinaalala rin ng DepEd sa mga teaching at non-teaching personnel na kwalipikado sila na maghain ng claim sa Government Service Insurance System o GSIS Issued Personal Accident Insurance o GPAI policy. Bukod pa rito, simula sa school year 2025-2026 ay makakatanggap ang public school teachers ng 10,000 pesos teaching allowance o CHOC allowance. Ito ay sabisa na rin ng Republic Act 11997 o ang kabalikat sa Pagtuturo Act na nagtataas sa allowance mula sa dating 5,000 pesos. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes nag-uulat. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.